Mga kapuso, may mga tanong na nasagot matapos ilabas ng Philippine National Police ang mga CCTV footage ng putukan sa loob ng Senado noong gabi ng May 13. Ang komprontasyon ng Office of the Surgeon at Arms at National Bureau of Investigation agents at kung paano ito nagsimula. Pinagtabi namin sa kuha ng aming crew at mga reporter. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang mga pangyayari sa likod ng putukan sa loob ng Senado ng gabi ng May 13. Lalo na bigyang linaw sa mga CCTV na inilabas ng PNP. Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Matapos ang Facebook Live ni Senador Bato de la Rosa, dakong 5:30 PM noong araw na yon para manawagan sa kanyang mga taga-suporta na mag-vigil sa harap ng Senado dahil may darating daw ng mga taga-NBI para arestuhin siya. Dakong 6:17 PM nang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS building, nakadikit lamang ng gusali ng Senado. Para raw ito sa pagpapaigting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan papunta at galing sa Senado bilang pag-iingat sa nangyayaring tensyon sa Senado. Bagay na napag-usapan daw ng parehong maintenance management ng GSIS at Senado. Pero ang kanilang pagdating tumuon sa oras na lumabas ang balita na hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihingi noong temporary restraining order ni De La Rosa laban sa pag-aresto sa kanya. Kaya noong mga oras na yon, naka-alerto na ang media para sa anumang posibleng mangyari. Sa timestamp ng CCTV, kitang nagsimulang mag-inspeksyon ang NBI sa mga unalived vulnerable na bahagi ng GSIS building dakong 6:51 ng gabi. Ganitong mga oras din na magsimulang maghanda si Nanoy Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sabi niya noon, may aarestuhan niya sila pero hindi niya pinangalanan kung sino. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? Please clear the area! Clear the area! Clear the area! Pasado alas 7 ng gabi, dumating ang mga naka-uniforming sundalo sa second floor ng Senado at nag-anunsyo na naka-lockdown muli ang Senado. Sa CCTV, bandang 7:17 PM, nakita ang dalawang NBI agents na ito na nasa outdoor canteen hallway. Ang isa sa kanila may inilalagay na upuan upang ipangharang sa isang hagdanan. Ganitong oras din namataan si De La Rosa no sumakay ng elevator kasama si Senador Robin Padilla. Nanggaling sila noon mula sa opisina ng Senate President Alan Peter Cayetano. Dakong alas 7:30 ng gabi, nakuha na ng GMA News nang mag-drill o magbarena ang ilang tao sa isang pintuan sa bahagi ng GSIS building at lagusan patungo sa Senado na nasa kaparehong gusali. Ayon sa pulisya, mga taga-GSIS ang mga nagdidrill. Kasama rin nila ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Siniselyuhan daw nila ang pinto na nilagyan pa ng metal screw para hindi mabuksan. Ang pagbabarena, dinig na dinig sa kabilang panig na pintuan na bahagi ng Senate building. Dakong 7:43 PM, nakuhanan si Aplasca habang sinusuotan ng bulletproof vest. At ilang saglit pa, kasunod nito ay tinungo na ng armadong grupo ni Aplasca ang isang hallway sa Senado habang ang nakabuntot na media pinigilan ng makalapit. Dakong 7:46 PM, sa CCTV makikita si Aplasca na tumungo sa dulo ng hallway malapit sa bintana. Kasunod nito, nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Tatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok. ang pinaputukan ng grupo ni Aplasca, ang NBI agent na nakita sa labas ng bintana sa outdoor canteen hallway. According to testimony of General Aplasca himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired 3 shots towards the vicinity of the NBI agent. Kita sa CCTV ang paglabas ng usok mula sa bintana matapos magpaputok si Aplasca at ang pag-atras ng agent. Makikita rin na may kumislap sa lugar kung saan nagkubli ang agent nang magpaputok ang NBI agent.
Tinawag ito ng PNP na cover fire. At this point, the officer in charge instructed the agents do not engage. Makikita sa CCTV na napaatras dito ang usa at team. Ilang saglit pa, mamamatay ang ilaw. Sabi ni Remulla, makikita na patuloy ang pagpapaputok ng usa at team base sa pabugso-bugsong liwanag sa kanilang panig. Maya-mayay, lumayo na si Aplaska at nagkubli sa panig ng mga Marines. Inasinta ni Aplaska ang pintuan para muling magpaputok pero ilang beses na nag-jam ang kanyang baril. Inayos ito ng kanyang aide at muling nagpaputok si Aplaska. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Ang komprontasyon ng usa at team at NBI agents nagtagal ng humigit kumulang 3 minuto. Takong 7:49 p.m., umatras na ang mga taga-NBI. Bandang 7:50 p.m., umalis na rin sina Aplaska sa kanilang pwesto. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.